Nakakagulat ng mga bagong ulat na lumutang ngayong araw kaugnay ng umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. sa isang kontrobersyal na kaso ng droga sa loob mismo ng Malacanang. Ayon sa impormasyon mula sa isang insider, gumamit umano ng isang fall guy o taong isasakripisyo upang akuhin ang pagkakasangkot sa nadiskubreng kontrabando sa loob mismo ng palasyo. Isang hakbang na sinasabing laging protektahan ang tunay na utak sa likod ng operasyon. Kinumpirma ng mga source na hawak na raw ng ilang otoridad ang testigong ginagamit sa plano at isinasa ilalim na ito ngayon sa protective custody. May mga dokumento at testimonya umanong nagpapakita ng direktang koneksyon sa ilang opisyal na malapit sa Pangulo. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong tumitindi ang panawagan ng publiko na ihayag ang buong katotohanan at panagutin ng tunay na responsable. Sa ngayon, walang inilalabas na opisyal na pahayag ang Malacanang hinggil sa isyong ito, habang patuloy namang nananawagan ang mga mambabatas sa grupo ng sindiko ng transparency at agarang investigasyon. Ang tanong ng marami, sino ang tunay na mastermind at hanggang kailan ito maitatago? Kami ang inyong katuwang sa pagbabantay sa katotohanan dito lamang sa aming himpilan ng makabuluhang balita. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Na pagkakakitaan siya. Ito ang exact statement ni PRRD kapag nagpasign sa kanya ng Salamat PRD book. Maayo pa sila, nakakwarta. Sabi ko, call me when you get a chance. Ito yung message ko sa kanya. Ayan yan. O, yan ang message ko kay Sas. Ayan. Kasi maaring hindi niya alam. So nakita ninyo, itong grupo ng Alpotera, tulong-tulong sila. Hi Asi, tulong-tulong sila. Do you think nagpapatinag ako? At saka yung iba dyan, gusto nilang mapangalanan. Gusto nilang sumikat. Diba? Si Sas, hindi na ko nakailangan pasikatin yan dahil sikat na yan, kilala nyo na yan. So okay lang na pangalanan ko. Pero yung iba na nagkukumahog, na ma-mention sa ating vlog, gustong-gusto nilang mapangalanan sila. Kaya sila nagwawala. Para syempre, ma-curious yung mga tao, i-follow ko nga, ganito, tignan ko nga kung sino itong alpot na ito, right? Ano daw? Maharlika, tirahin mo yung alpot sa sasakyan. Ano yon? Okay, sabi ni Bambi, I love Sas and Miss Maharlika, yan ang tama magkakaibigan. Yes! Si Sas hindi naman sumausaw, but yung explanation niya about the Salamat PRD, maybe hindi niya alam. Kasi ako, hindi ako magsasalta. Actually, may message ko. Okay, kinlarify ko to. Yung sabi ko kahagabi, ano ba talagang eksaktong sinabi ni PRRD? Okay? So, may message ko. Kung ano ang sinabi na exact na sinabi na message ni PRRD, ayun na nga, every time na nagpapirma sa kanya ng Salamat PRRD, ay sinasabi ni PRRD, maayo pa sila, nakakwarta. Yan ang eksakto. Now, what? Okay. Si Kipay ang pailalim bumanat kasi siya ang solsolera. Oh. Okay, sa tingin ba ninyo na kapag nalaman ni PRRD na nanghihingi or nagsusolicit sila in behalf of him, papayag yon? Of course not. Kapag nalaman ni PRRD na galing sa fundraising ang relo, di niya tatanggapin. Kasi ang tumanggap nga nun at nag-facilitate nun si Alpot. I think I have to ask Ma'am Hanilet about that. Kung artist style sila, hindi na natapos ang fundraising nila. Sabi nito, ever since nilabas mo lang lahat, in-expose mo sila. Dahil sa politika, walang kaibigan at pamilya kapag may mali. Exactly. Okay, yun ang message sa atin ng ating palangga. Okay? Kipay Volume 1 book, sabi ni Moon. Okay? Kaya galit siguro kay Hanilet kasi binisto sila. Yun na nga yun. Ano daw? Sige, basahin ko nga. Sabi ni Angel, Maharlika, bakit mo daw kinukonsinti si Maui at Channel 167? Bakit ko sila kukonsintihin? Nasa right mind sila. Mahal ko yung dalawang yan. Okay? Hindi lahat ng oras ay sinusuportahan ko sila, pero most of the time, suportado ko sila. Sino ako? Para ko sila sawayin. Hello? Hindi ako ganon.
Hindi ako magsasalita kahit kakampi ko para patigilin ko yung isang vlogger. Wala akong karapatan para patahimikin kahit kaalyado ko. Yan ang nakukuha mo, Angel, dun sa mga alpotera. 'Di ba? Yan ang gusto nilang gawin sa akin para tumahimik. Kaya nga kumausap sila. Kumausap sila actually may kumausap sa akin grupo, nagkaroon sila ng execom na sinasabi kung pwede daw ay ceasefire na raw. No, sabi ko na ganun. Dahil may dinadawit si Alpot na ibang tao. Sabi ko, you have to listen to me. Okay? Doon sa kausap ko. Naimasmasan sila, ang issue dito, hindi private issue ni Pangulong Duterte. Si Alpot na nagpapanggap na para kay Pangulong Duterte. Siya ang bumaboy kay Pangulong Duterte. So ngayon, itong mga kausap ko, matataas na tao ito. At ito yung mga nasa likod ni PRRD ever since. So naliwanagan sila, in-explain ko kung ano nangyari sa Hague. In-explain ko at hindi sila makapaniwala doon sa private na yon, moment na yon. Kahit i-deny ni Alpotera, kasi yan ang advice sa kanya, kaya ng attorney niya, ng attorney T niya, okay, na, yung nakinabang sa kotse ng mga bangag at nag-aagawan sila ni Gadon. Di ba? So ngayon, very dilawan ang style ninyo to cancel me. Patitigilin nyo ako, tapos sila nagtutulong-tulong about it. Okay? O may lumalabas. Ano daw? 75,000 na nag-donate sa akin. Magpakita kayo ng resibo. Kung may nagbigay, ano daw 75K? Diyos ko po. Maglabas kayo ng resibo na may nagbigay sa akin 75K to whoever. Panino? Wala silang magawa, kundi magawa ng mga account, AI account, troll account. At least yung pinapakita ko sa inyo, yung mga resibo o yung mga pinadala ng mga tao na bumili ng libro na hanggang ngayon hindi pa nakakarating, yung nag-donate, na gamit-gamit daw ang Office of the Vice President, at is legitimate yun. You know what, mga kababayan, wala na pong extreme or worse na pwedeng ibato kay Maharlika. Right? Ang mga bangag, si Lisa Tas nagpakalat na pumatay ako. Meron pa pinapalabas, may jowa akong congressman, di ba? Sana all. Lahat na ng kadyutahan ibinintang sa akin. Okay? Lahat na ng kasinungalingan ibinato sa akin, nag-edit ng AI video na mayroon akong sex scandal. Di ba? Alam niyo bang pangarap ko na magkaroon ng sex scandal? Dapat ginawa ko yun nung bagets-bagets pa ako, pero hindi pa naman huli ang lahat. You'll never know, baka gawin ko. Oh, di ba? No, di ba? At pagkaperahan ko na lang yung alindog ko, oh, di ba? Lalo na pumapayat ako, kailangan magpa-tone lang ako para naman itong apat na posisyon na ito minus itong groupie na ito kasi this is only for the bangags. Okay? Hindi natin ito gagawin. This is for the bangags. Hindi natin gagawin 'yan, okay? Natin gagawin yan. Pero yung apat, 1, 2, 3, okay, ito, grabe naman to, acrobatic. Hindi ko to kaya, okay? Ito, lumine. So ito, di ba? Ito yung mga gagawin natin, Kama Sutra Chocolate. Viva Max, yes, manika. Yeah. Di ba? Magpapatone lang ako para hindi naman nakakahiya yung alindog ko sa inyo. Right? What else, Gina? Sarap mabuhay. Miss Independent. Yes, I am. Rose, thank you so much. I am Miss Independent. Gina, ng Vancouver, Canada, nag-message sa akin. Yes, yung bag mo na naregalo sa akin, favorite ko yun. Pag pumunta ako ng Mexico, sino ang jowa mong congressman? Ikaw may jowa akong congressman. Diyos ko, ang dami kong pork barrel, ang dami kong yaman, di ba? Kaso ang lola nyo, mahirap pa rin. I mean, not really mahirap. I have enough. Diba? I don't think Maharlika kumamkam ng pera. Ano daw? Okay. Ano kumamkam ng pera? Magpakita kayo kung kumamkam. Sabi ni Palangga. Alpotera na mataan sa inauguration ni Master. Ayun na nga. May nag-message nga sa akin na siniksik niya yung sarili niya. Nakita niyo reaction ni Inday? Tinignan ba siya ni Inday sa mata? Hindi. Di ba may nag-message ka sa akin? Wait a minute. Okay? Signal, right? Okay. Sino to?
Okay. Oh, wow. So, hindi SEC registered. Okay. So, according dito sa ating, ito ha, tulungan niyo ako ha. Channel 167, Maui, at Edwin Hamora, lahat kayo. So, ito daw ang ang foundation ni Alpotera ay hindi SEC registered. Ito. Estafa. Sabi dito, ng ating puting ahas, estafa yung mag-operate ka ng foundation if hindi ka naman legally authorized to operate as such. So meron daw pinamimigay na bike, itong si Alpotera. Actually, hindi ko naman alam ang page ito, pero may nag-send sa akin na nagbibigay. Saan siya kumukuha ng pera? Bakit hindi registered yung foundation? Naku, may bago na naman tayong nadiskubre. Ayan, homework nyo yan. Si Alpotera ay mayroong foundation na hindi registered sa SEC at ito ay estafa dahil kumukolekta siya ng pera. Very Alpotera. Di ba? Ayan na, hindi ako may sabi niyan. Okay, ito lang ang mga nakakarating sa atin. Okay, establishing foundation in the Philippines. Sabi dito, establishing a foundation in the Philippines, legal considerations. Okay, here, what are legal requirements for registering a foundation in the Philippines? Registering a foundation in the Philippines involves complying with several legal requirements to ensure that the foundation is established as a legitimate entity. A foundation classified as a non-profit organization is required to meet both general and specific criteria under the law. Legal personality and purpose. Okay, ito na lang. Incorporation process, prepare the articles of corporation and bylaws, capital requirements, register with the SEC, tax exemption, compliance with reporting, okay, and so on and so forth. Ngayon, okay, now, yung foundation na ipinagmamalaki, according sa ating puting ahas, hindi registered sa SEC. Alam nyo, ako, matagal ko nang gustong magkaroon ng foundation dito sa Amerika. Kinakausap ko yung mga grupo ko, sabi ko, the only thing na makatulong tayo sa mga tao sa Pilipinas, actually ang target ko, it's not only Philippines. I want to go to Africa, Asia, yung talagang mga mahirap na lugar. Pangarap ko talaga yan. Alam nila yan. Kaso lang, kasi ang daming gusto mag-donate sa akin, believe me. Ang daming gusto mag-donate. Sabi ko, no. Sabi ko na gano'n sa kanila, no. Kasi saan ko ilalagay yan? Saan ko ilalagay yung pera? Yung pagtulong malaking amount. Ngayon sabi ko nga, kaya nakapag-isip ako ng foundation. Kasi pag may foundation, may tao ka. Magre-registered ka. Di ba? Dito, parang katulad din sa Pilipinas. May tao ka, may opisina ka. Kaya hindi ko nagagawa yan. Kasi kung pera lang ang gusto ko, ang dami mga palangga, ang yayaman ng mga palangga ko dito sa Amerika. Sa Amerika pa lang. Then now sa Europe, yung nakilala ko na bonggang-bongga doon, ang dami. And sa Melbourne, ang daming gustong willing to donate money. Pero saan ko ilalagay yan? 'Di ba? Paano ko ipapaliwanag yan? Dahil mako-question tayo. 'Di ba? Katulad yung hinihingi nilang mga donation. Yung panghihingi, alam mo yung 4 million na yan ng mga Team Alpotera, kung wala silang foundation, actually meron yan pananagutan sa batas. Kahit dito sa Amerika. Kaya nga ako, pag nanghihingi ako ng mga donation sa inyo, alam nyo yan. Sabi ko, idiretso nyo dun sa tao natin sa Pilipinas. Idiretso nyo doon. Hindi ko dinadaan. May mga dumadaan na mga maliliit na amount. Like sa mga kaibigan ko. Pero pinadediretso ko doon sa kung sino man yung mga naatasan natin. Katulad ni Rose Chan, isa yan. Katulad ng yung mga volunteers ko dati sa Cebu, nung Bagyo, dumidiretso talaga yung pera sa kanila. Okay? Kasi, if you talk millions, hindi na yan basta-basta bigay. Unless meron ba itong Team Alpotera na meron ba silang SEC registered ba sila? Yan ang tanong nyo, hindi ka pwede basta-basta manghihingi ng ganung kalaking pera. May pananagutan ka sa batas. Yan ang katotohanan. And now, Team Alpotera, hindi pala siya registered sa SEC. Bakit siya nanghihingi ng pera? Kaya sabi ko sa iyo, may hawak yan, malaking bilyonaryo yung may hawak sa kanya. Right? Okay, tignan natin. Okay. So, mamaya na natin, isa-isahin natin yung ano na yan.
Ah, okay. Okay. Ano sabi? Si MJ daw, na pasimpleng nagbibigay ng info. Si MJ, well, what can you expect with MJ? Under siya ng Team Alpotera. 'Di ba? Sinagot ko na siya kahit ano pang palusot, MJ. Nung nasagot na kita, 'di ba? Kahit ano pang paliwanag ninyo, 'di ba? Wala pala kayong alam eh, 'di ba? Sis, 'di ba? Tawagan namin 'yan sis. Wag mo nang ipagtanggol ang kasamaan na ginawa ng access nyo kay PRRD. Huwag na tayo magmaang-maangan. Oo, maganda. Si MJ may ano yan. Si MJ meron yan siyang foundation. Kasi tinulungan ko rin ang foundation yan. 2017-18. I hope nandito pa, no? I hope sa Sendwave ko pinadala, ha? Tignan natin kung dito o baka sa ibang, baka wala pang Sendwave nung time na yon. Feeling ko wala pang Sendwave. Tignan ko lang ako, nagpadala ako ng pera sa kanya. Okay. Kasi tinutulungan ko yan. Basta para sa taong bayan, nagbibigay ako ng tulong. Hindi na ako nagtatanong. Basta nagtitiwala ako sa tao. Kaso lang, pag nalaman mo na teka lang. Okay. Oh. What's this? Ito, may mga padala ako sa kanya. Ito hindi ko to inaano, ha. Ito, Mary Jean Reyes. Ito yung mga tulong. Ito, nakalimutan ko na nga ito kung saan ko to pinadala sa kanya. Kasi tinutulungan ko si MJ sa mga foundation o sa mga tulong-tulong. Yung dati, yung anak yung nanay ni, sino ba yun? Ni Yulo, na bumili kami ng longganisan, everything, mga ganyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, about 2022 pala, Ito, hindi ko to sinusumbat. Hindi ko sinabing ini-scam ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo na sinusuportahan ko ang kanilang foundation. Nakita nyo yan? Mary Jean Reyes, siya yan. Okay. 5,000. Ewan ko sino yung isa. Etong 1,000, alam ko na kung saan yan. Yung 1,000 na yan, namigay ako ng giveaway. Ang nanalo, taga LA, sabi niya sa akin, ibigay mo na lang kay MJ para sa foundation niya. So yan po yan. So hindi ko sila inaaway. Dahil mismo ako tumutulong sa foundation niya. Pero dati, maliban dito, nung hindi pa ako sa Sendwave, tinutulungan ko yung little something niya. Meron siyang foundation eh. May something siya, may foundation siya. Yun, okay yun. Kung legit yun, wala akong problema sa UMJ. Pero yung pailalim mong tira, na kunwari, wala kang nakita sa Hague, wala kang pakialam, hindi ka mag-comment na dapat kasuhan na lang. Di ba, sino nag-advise sa inyo yan? Si Trixie? Huwag din na akong gawin tanga. Di ba? Huwag kayong magpailalim na tira dahil hindi ko naman kayo uurungan. Hindi ko po pinakikialaman kung ikaw ay makatulong sa taong bayan. Ito ang patunay na tinutulungan ko yung mga foundation nila. Yan. Hindi ko yan sinusumbat kay MJ. Yan ay patunay na nagbibigay ako ng tulong. Dahil pag naniniwala ako sa tao na tumutulong talaga. Yun ang sa akin. Pero yung gagamitin ninyo ang Pangulong Duterte sa hindi naman pala approve na paggawa ng libro at nakalimutan ninyo na kung hindi ko na-booking, nagagawa si Alpotera ng documentary ng buhay ni Pangulong Duterte para gamitin niya as, para makakuha siya ng work permit, nagtuloy-tuloy yan. Yan yung punto ko. It's not about the relationship, the girlfriends ni Pangulong Duterte. Yan ang gusto kayong gawing bobo. Pag gusto nyong maging bobo, doon kayo sa mga dugyots. Dito kayo sa alindog ko. Dito lang kayo kasi mag-stick na kayo sa alindog ko kasi mahahawa kayo ng mga kadugyutan doon. My goodness. Ano ba? Pinadiretso mo sa akin also. Tignan mo to si Palangga. Sabi ni Palangga, sabi ni Truth, pinadiretso mo sa akin also. Ganon ako kasi unang-una, mga Palangga, wala akong interes sa pera nyo. May mga nagko-comment. Ito, sagutin ko na isa-isa. Kasi this is a Kama Sutra day. Diba? Mataas ang libido ko ngayon. So, sige lang. Diba? Mataas ang libido ko ngayon. Sagana ako ngayon. You talk about what? Mahalika. May nagsamag-send sa akin. Meron daw membership yung Facebook ko at YouTube ko. So what?
Pinipilit ko ba na magpa-member sa mga palangga? At least pangalan ko. Hindi ko ginagamit, magpa-member kayo kasi ibibigay ko kay PRRD. Hindi ko ginagamit yan. Accountability ko yon. Kaya abangan nyo yung aking ICC ha. ICC Lipstick, Iconic Claire Collective. That's my own brand. Hindi. Sana all sagana, di ba? Yes, sana all sagana, sabi ni Miss Independent. Correct, di ba? So, ano ang issue? Ako lang ba ang may membership? Ano ang issue? Sinagot ko na yung membership. Ano ang issue doon? Nilagay ko ba doon, PRRD membership, 1. Di ba? PRRD membership 2, 5,000. Walang ganon. Di ba? So, it's about me and my alindog. So, whether you like it or not, di ba? Magtitiis kayo sa alindog ko. Pero lagi ko nga sinasabi, lahat po tayo kailangan kumita ng pera. Lahat tayo. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, lahat kayo mag-vlogger na kayo. Tulungan ko kayong lahat, 'di ba? May mga ganun ako. Pero kung may nagbibigay sa atin, kasi I admit, may mga nagbibigay. Alam niyo ba, doon sa Hague. Sa Hague, nung unang-una ko, March 23, yung unang pinakamalaking event. I don't know kung nakamerahan yun. May nagbigay sa akin ng 50 euro. Ano ang sabi sa akin ni tatay? Sabi niya, Miss Maharlika para kay PRRD. Sabi ko, no. Sabi ko na gano'n, hindi po nanghihingi ng donation ng PRRD. Isinuli ko sa kanya 50 euro. Hindi ko sisirain ang buhay ko sa 50 euro lang. Pero may nagbigay sa akin 15 euros. Ano ang sabi sa akin? Miss Maharlika, pangkapi mo. Tinanggap ko. Miss Maharlika, pangkapi mo. Tinanggap ko. 15 euros. O, di ba? May nagbigay sa akin sa, ayaw na lang magpabanggit, sa Frankfurt. Tinanggap ko. Kasi para sa akin yun eh. Hindi ko sinabi na pahingin naman para kay PRRD kasi magregalo akong relo. Wala namang ganon. Diba? So, wala pong masama kung may nagbibigay sa inyo as long as hindi kayo nagpaparinig. At hindi kayo nanghingi na baka naman, pupunta ako ng Canada, kailangan ko ng hotel. Diba? Yun yung Team Alputera. Ako, hindi ako nanghingi sa inyo para pang hotel ko. Hindi ako nanghingi sa inyo, diba, ng para pamasahe ko. But I have a friend. Very, very close friend. Okay? Na nag-offer sa akin. Hindi politiko. Kasi ang panuntunan ko sa buhay, hindi ako tatanggap na galing sa politiko. Why? Kasi ayokong, although mabait naman, ayoko kasing, pag kasi nakatanggap ka galing sa politiko, parang may utang ka na loob. Pag nagkamali itong politiko na to, hindi ko na siya mabolja kasi binigyan niya akong pera eh. You know what I mean? Yun yung panuntunan ko. So, you know what? Nung pumunta ako ng Belgium, okay, may nag-offer sa akin ng fare. Hindi naman siya politiko. Pero connected siya sa isang, kilalang tao. Na-appreciate ko. Sobra na-appreciate ko. At natutuwa ako para sa akin, pogi points yun. Pero sabi ko, sa kanya, sabi ko na ganun, kayang-kaya ko na po ang economy na pamasahe. But thank you so much. Not because hindi ako nagtitiwala sa tao, not because kung ano pa man, pero kasi independent ako eh. Kasi kung hihingi lang naman ako ng pamasahe ko, nung umuwi nga ako ay baka umuwi ako ng 2022, may nag-offer na business class. Yung pala, bubudulin ako, Ang kapalit nun, appointment at ipakilala ko kay Lisa Tanas. Hindi ko tinanggap. You know what I mean? So yun. So okay lang na magbenta ka ng merch. Kasi ako nagbebenta ako ng merch. Yung mga Jutang Ginemes nandyan sa Facebook ko. Pero merch ko yun. Right? So okay lang yun. Yan naman ang kalakaran ngayon. 'Di ba? May free market naman ang YouTube, ang Facebook, ang social media. Wala pong masama ha. Walang masama kung magbenta ka basta brand mo. Pero kung magbebenta ka, gagamitin mo ang Duterte para makakuha ka ng maraming benta, yan ang mali. Lalo na nang wala kang pahintulot sa pangalan na ginamit mo. True, lahat ng binoboljak mo ay mapupulaan kapag ganon. Very wise, sabi ni. Yes, yan yung panuntunan ko sa buhay. 'Di ba? Never ever akong tumatanggap sa politiko ng pamasahe kung anumang pera. Okay? Yung mga in-kind sweets, tumatanggap ako. Pero you know what?
Okay? I'm just being honest. Alam nyo ba, may mga politiko na nagbibigay sa akin ng pagkain. Hindi ko muna kinakain yun kasi baka may lason. Totoo yun. Okay? Ang sama ko nga eh. Ang sama ko nga eh. Binibigay ko pa sa kaibigan ko, kainin mo yan, baka may lason. Gago ka talaga. Alam niya nung mga kasama ko. Ni Noily, alam niya, nung nasahig kami. At siya mga politiko nagbibigay sa akin, bakla, binigyan ako ng ganito. Tangay na, baka patayin ako nito. Pwede ba tikman mo muna? Sabi ng mga friend ko, gago ka talaga. Gusto mo kami mamatay bago ikaw? At least sabi ko, tikman mo lang ng konti. Baka pag nagkirig-kirig ka, ganon-ganon. Ganon ako sa mga kaibigan ko. So, nakwento ko na yata to eh. Okay, may gugurgurin tayo. Okay, gusto mo ako mag-shut up? Ikaw ang igugurgurin ko, darling. Okay. Kinuwento ko na yata to sa Hague. May nagbigay sa amin ng tsokolate. Itong vlog natin is very, personal vlog lang. Okay. May nagbigay sa akin chocolate. Ganito yung itsura. Ay, Joy, buksan ko na tong link mo ha. Magbibigay tayo ng sample. Okay? Walang consent ni PRRD. Kuring, walang consent ni PRRD. Galing na mismo kay Ma'am Hanelet yon. Walang consent yung libro. So baka hindi lang alam ni Sas. Okay, may nagbigay sa akin ng tsokolate. I think I told you the story. Rolly pasensya ka na. Ang sama ng ugali ko. Okay, ganito, okay. May nagbigay sa amin chocolate, parang bukas na yung ganito ha. Parang bukas na, may bukas na konti. Kasi yung kutsilyo. Ala, pinagkakalat ko na yung mga Kama Sutra, oh. Okay, ang kalat. Okay, balik na lang natin to. Where's the knife, darling? Okay, here we go. Okay, magde-demo tayo. May nagbigay sa akin ng tsokolate, nakabukas na yung ganyan. Parang nakabukas na ng konti, pero may wrapper pa sa loob. Parang nakabukas. Alam mo ba, gusto ko kainin yung tsokolate. Sabi ko kay Noily, oh my God, sabi ko, nakainin ba natin to? Sabi ko, nakainin ba natin to or what? Baka may lason. Sabi ni Noily, bakla, baka mamatay ka. Bakla, baka mamatay ka, baka ito nakatapusan mo. As in, ganun yung chikahan namin. Sabi ko, tikman mo kaya bakla? Sabi ko, tikman mo. Sabi ko, kainin mo. Sabi ko na gano'n sa kanya. Hindi, sabi niya, ayoko, baka mategi tayo. Sabi ko, bigay na lang natin kay Rolando. Rolly, thank you, kaniwento ko naman to, bigyan na lang natin sa kanya. Pero actually, dahil sa katakawan ko, sabi ko, tignan ko nga, naka-sealed naman. Sabi ko, ay mukhang sealed naman, kainin na lang natin. Tsaka hindi naman siguro yun, no? Magre-regalo na, tsaka random. Yan, nawala na naman ako. So, pwede pang hot water, please. So, yun. Okay? Katulad itong nag-comment. Sabi niya, palibasa, ganyan ang ginawa mo sa asawa mo, pinatay mo. Darling, pinatay daw kita. Halika nga, magpakita ka na nga dito para masabi kong buhay ka. Diba? Halika nga, ipakita mo yung pagka-brusko mo at saka pagiging macho mo. Para matigil na itong mga to. Pinatay daw kita eh. Halika nga, pakita mo yung alindog mo. Okay. Ay, nako. Patay ikaw ngayon gugurgurin ko. Okay. Nawala nga ako. Ang tubig. Okay. Hi, Julius Jao. Nawala ako. Ginugurgur yata ako naman walang hiya. Hot water iniinom ko. Ay, kumain na naman ako. Brusco reveal. Walang galing nga pakita mo yung ano mo, yung brusco mo. Alam mo ba kung bakit minahal ko to? Dahil brusco. Alam mo, mahilig ako sa brusco. Kaya, yes, pag nakita nyo mo yung brusco, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!